Isang Martes ng umaga, binisita ng babaeng si Molly ang puntod ng kanyang yumaong asawa. Pero habang nililinisan niya ito, ay biglang may napansin siya na isang maliit na butas sa lupa sa gilid ng puntod ng asawa niya. Para sa babae ay talaga namang kakaiba ito dahil ngayon niya lamang ito napansin. Kaya naman, napagdesisyonan niya na hukayin ito para malaman kung para saan at ano nga ba ang butas na ito. Pero ang nadiskubre niya sa loob ay talaga namang nakakagulat. Para sa babaeng si Molly ay routine na talaga na lagi siyang bumibisita tuwing Martes sa yumaon niyang asawa na namatay 1 taon na ang nakararaan. Pinangako at ginawa kasing prioridad ni Molly na bisitahin ito tuwing Martes dahil para sa kanya ito na ang magsisilbi nilang date. Ang kaso nga lang, siya na lang ang may kakayanang magsalita sa date na ito. Sa tuwing pagbisita ni Molly ay lagi niyang kinikwento sa kanyang yumaong asawa kung ano na ang nangyayari sa kanyang buhay. At pagkatapos ay nakagawian niya ng linisin ang libingan ng asawa niya kasabay ng lapidan nito. Medyo sanay naman na ang babae sa sementeryo noong mga panahong iyon. Lalong-lalo na at maliit lang naman ang nasasakop na espasyo ng puntod ng kanyang asawa. Kaya naman hindi na rin siya nahihirapang maglinis dito. Pero dahil sa maliit nga lamang ang puntod ng asawa niya, ay hindi na nakapagtataka kung bakit isang araw noong Martes na mabisita siya, ay may napansin siya na isang misteryosong maliit na butas sa lupa. Noong mga pagkakataon na ito ay naglilinis din siya. Dahil taglaga sa ang panahong ito ay napakaraming mga tuyong dahon ang naipon sa puntod ng asawa niya. Noong una ay hindi niya naman pinapansin ang maliit na butas na kanyang nadiskubre. Pero hindi nga rin nagtagal ay lalo lamang lumaki ang kuryosidad niya dito. Kaya naman, mabilis siyang lumapit sa butas at inalis ang lahat ng mga tuyong dahon na tumatakip dito. Nang matanggal niya na nga ang mga tuyong dahon, ay nagulat siya na mas malaki pala ang butas nito kaysa sa kanyang inaasahan. Meron itong lalim na 1 dangkal at tila ba ay bagong hukay pa lamang ito. Talaga namang isa itong nakakagulat na sitwasyon para kay Molly dahil hindi pinapayagan ng kahit na sino ang maghukay sa tabi ng mga puntod. Maliban na lang syempre kapag may bagong ililibing. Ang ganitong klase kasi ng aktibidad ng paghukay ay talaga namang kahina-hinala at hindi ito pinapayagan sa lugar dahil na rin sa mga kriminal na hinukay ang mga puntod ng namayapa para nakawin ng mga importanteng gamit o alahas na suot-suot pa ng mga ito sa hukay. Pero merong kakaibang nararamdaman si Molly at kumbinsido siya na hindi ito gawa ng mga magnanakaw na humuhukay ng mga puntod. May tila ba nagsasabi sa kanyang isipan na merong kakaibang nangyari dito bukod doon. Naisip niya rin ang posibilidad na maaaring gawa lamang ito ng isang aso na tila ba ay naboringan at pumunta sa sementeryo para paglaruan ng lupa doon at maghukay ng bahagya. Gusto niyang isipin na ito ang rason kung bakit nagkaroon ng butas sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Pero sa loob-loob niya, alam niya na hindi ito sapat na eksplanasyon para sa kakaibang butas. Alam niya na may tinatagong sekreto ang butas na ito. Hindi man niya masabi kung bakit alam niya ito, pero sadyang nararamdaman niya na kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang nagtatago sa butas. Kaya naman, hindi na rin siya nakapagtiis pa. Dahil wala siyang mga sapat na gamit noong araw na iyon, pinagplanuhan niya na lamang na pupunta siya kinabukasan muli sa sementeryo. Dala-dala ang pambungkal ng lupa at pagkatapos, iniisip niya na hukayin ito at tignan kung tama nga lang ba na nagpatalo siya sa kanyang kuryosidad at meron ngang kakaibang bagay na nagtatago sa ilalim ng lupang ito. At yun nga ang ginawa niya. Sa sumunod na araw, pagbukas pa lamang ng sementeryo, agad siyang pumasok sa loob, dala-dala ang pangbungkal niya para magsagawa ng sarili niyang imbestigasyon. Sa mga pagkakataon na yon ay wala na siyang pakialam kung illegal ang kanyang ginagawa. Lalo na at malapit lang naman ito sa puntod ng kanyang asawa. Hindi niya na kayang tiisin pa ang kuryosidad na kanyang nararamdaman. Nang makalapit na siya sa puntod ng kanyang asawa, ay medyo nahirapan na naman siyang hanapin ang butas na nakita niya kahapon. Dahil sa dami na naman ng panibagong mga tuyong dahon na nahulog sa lupa. Pero sa kanyang paghahanap ng butas, ay may napagtanto ang babaeng si Molly.
na ang butas ay sadyang tinago sa kumpol ng mga tuyong dahon at tila ba ay merong kung sino talaga ang naglagay ng mga dahon na iyon sa butas upang hindi ito kagad makita. Noong una ay hindi niya ito napansin, pero dahil sa kanyang napagtanto ay mas lalo lamang siyang naintriga sa butas na gusto niyang hukayin. Ginagawa naman ni Molly ang lahat ng kanyang makakaya para hindi siya magmukhang kahina-hinala dahil alam naman niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang mali. Pero hindi naman niya may tatanggi na nawiwirduhan na rin siya sa kanyang ginagawa. Nang mahanap na nga ni Molly ang butas ay tinanggal niya na ang kumpol ng mga dahon na nagtatago dito. At pagkatapos ay sinimulan niya ng hukayin ang butas na ngayon ay napansin niyang tinabunan rin ng isang sariwang lupa na halos hindi mo na nga mababakas na mayroong butas dito kahapon lamang. Gamit ang kanyang maliit na pambungkal ng lupa ay talaga namang natagalan si Molly para matapos ang kanyang pagbubungkal. Pero nang matanggal niya naman na ang unang layer ng lupa sa taas ay medyo dumali na ang kanyang pagbubungkal. Pero hindi nga rin nagtagal. Ang pangbungkal kasi na gamit niya ay tila ba may natamaan na isang matigas na bagay sa ilalim. Ang tunog nito ay tila ba isang metal. Pero syempre, kinikailangan pa ring tignan nito ni Molly para maging 100% siyang sigurado. At yun nga, tama ang hinala niya. Nakakita siya ng isang makinang-kinang pa at walang label na metal box. Pagkatapos ay napansin niyang meron itong padlock na lalo lamang nagpatunay na malinaw na merong importanteng bagay ang nagtatago sa box na ito. Maaaring meron mang kung sinong tao ang gustong mapanatiling ligtas ang box na ito, malayo sa mga kamay ng magnanakaw, kaya naman dito niya ito napiling itago. Ngunit nakaramdam lamang ng galit si Molly nang makita niya ang box. Hindi kasi siya makapaniwala at pakiramdam niya ay hindi tama ang ginawa ng kung sino man na magtago ng ganitong bagay sa tabi pa mismo ng puntod ng kanyang asawa. Para sa kanya kasi ay isa itong gawain ng mga walang pakundangang tao. Pero lalo lamang lumala ang galit na kanyang nararamdaman nang sinubukan niyang buksan ang metal na box. Masyado kasing matibay ang pagkakapadlock nito at hindi sapat ang paghampas ni Molly ng box sa lupa para ito ay bumukas. Kaya naman kinuha niya ang ginamit niyang pambungkal upang mabuksan ito. Medyo naging matagal at mahirap ang prosesong ito para kay Molly. Lalo na at hindi naman tama ang tools na ginagamit niya. Pero maya-maya pa ay tuluyan niya na nga itong nabuksan. Nag-crack ang padlock at nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Pero nakaramdam ng labis na pagkagulat at pagkalito si Molly nang makita niya kung ano ang laman ng metal box na kanyang natagpuan. Dahil sa loob ng metal box ay naglalaman lamang ito ng mga pakete na tila ba'y naglalaman ng mga harina o kung anumang puting powder. Hindi pamilyar si Molly sa kanyang nakita, kaya naman ginawa niya ang pinaka nararapat na gawin. Tumawag siya ng kapulisan. Pero syempre, kailangan niya itong gawin kapag nakabalik na siya sa kanyang sasakyan. Ayaw din naman kasi ng babaeng si Molly na sundan at saktan siya ng kung sino mang tao na naglibing ng misteryosong metal na box sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Nang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, ay nakasalubong niya ang dalawang lalaking mabilis na naglalakad. Nakasuot ang mga ito ng hooded sweaters at merong nakatakip na baseball cap sa kanilang mga mukha. Sa unang tingin pa lang ni Molly ay tila ba hindi bibisita sa patay ang mga lalaking ito. Nang dahil doon ay nakaramdam ng sobrang takot si Molly. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan at pagkapasok niya ay agad niyang nilock ang mga pinto nito. Binaba niya muna saglit ang metal box sa may passenger seat at pagkatapos ay doon na siya tumawag ng pulis. Sa buong tawag ay pilit na pinapaliwanag ni Molly kung ano ang bagay na kanyang natuklasan at tinatanong niya sa pulis na kanyang kausap kung ano ang susunod niyang hakbang na dapat gawin. Sinabi naman ng mga pulis sa kanya na dalhin ang box na kanyang nakita sa police station para makakuha na rin sila ng statement sa babae sa parehang pagkakataon. Pero nang ibaba na ni Molly ang tawag ay napansin niya ang dalawang lalaki na nagmamadaling lumabas sa sementeryo. Tumigil sila saglit sa entrance ng sementeryo at pinagmasdan ang parking lot na kung saan ay nakita nila ang sasakyan ni Molly na nakaparking doon.
Agad na tumakbo ang dalawang kalalakihan palapit sa sasakyan ni Molly. Nanigas sa takot si Molly sa kanyang nasaksihan. Napasigaw si Molly kaya naman ang pulis na nasa kabilang linya ay nag-aalalang tinanong siya kung ano ang nangyayari. May dalawang lalaki dito. Palapit sila sa sasakyan ko. Wika ni Molly sa kausap niyang pulis. Pero bago niya pa ma-start ang kanyang sasakyan ay naroroon na ang mga lalaki at sinusuntok ang bintana ng kotse niya. Pero nang hindi nila magawang mabasag ang bintana ng kotse ni Molly ay naghanap sila ng bato para ipangpukpok dito. Kinuha naman ni Molly ang oportunidad na ito para i-start ang kanyang sasakyan at patakbuhin ito sa bilis ng kanyang makakaya. Nag-drive nga si Molly ng napakabilis papunta sa police station. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kung anong sitwasyon ang kinaharap niya ngayon. Sa buong pagkakataon na nasa police station si Molly ay iyak lamang ito ng iyak. Kaya naman patuloy siyang pinapakalma ng mga pulis at sinusubukan na ipakwento sa babae kung ano ang nangyari. Ganito ma'am, hindi po natin mareresolba yung kasong to kung hindi po kayo kakalma. Kaya pakiusap po, sabihin nyo sa akin kung ano bang nangyari, anong nakita nyo, at namukha nyo ba yung mga lalaking humaras sa inyo? Pagtatanong pa ng investigator. Maya-maya pa ay binigay na ni Molly ang metal na box na naglalaman ng puting mga powder na nakita niyang nakalibing sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Pasensya na po kayo officer pero maging ako, hindi ko po alam kung ano yung mga yan. Takot na takot at nanginginig pang wika ng babae. Agad na binuksan ng kapulisan ang inabot na metal box ni Molly at talaga namang kinalabutan sila sa kanilang nakita. Dahil tama ang hinala nila. Ang laman ng box na ito ay ilang kilo ng mga ilegal na droga. Sa katunayan nga niyan ay matagal nang iniimbestiga nito ng kapulisan sa kanilang lugar dahil may kung sinong sindikato ang nagpapakalat ng ilegal na droga na ito sa kanilang mga mamamayan at tila ba kahit anong gawin nila ay hinding-hindi nila ito masugpo. Kaya naman patuloy ring tumataas ang kriminalidad sa kanilang syudad. Pinaliwanag nila sa babae na matagal na nilang hinahanap ang dealer ng mga droga dahil bago lamang ang sindikatong ito at napakadelikado. Pero sa kasamang palad nga ma'am, sa tuwing nire-raid namin yung mga establishmentong kinalalagyan ng mga sospek, lagi kaming minamalas. Lagi nilang nararamdaman yung pagdating namin. Kaya hanggang ngayon, ni isang sospek, wala pa kaming nakikita. Pagpapaliwanag pa ng pulis. Hanggang sa may isang specialist detective ang nagsalita at may nabuo siyang konklusyon sa kanyang utak. Siguro kaya hindi natin makita yung pinaglalagyan ng mga droga nila dahil ganito yung gawain nila. Maghahanap sila ng spot sa sementeryo kung saan nila pwedeng itago yung droga para walang maghihinala at siguradong walang manghuhuli sa kanila. Ang sinabing ito ng detective ay talaga namang tama. At sa tulong nga ng babaeng si Molly na namatayan ng asawa 1 taon lang ang nakararaan ay nalutas ang pinakamalaking misteryo sa isipan ng mga kapulisan kung saan nga ba tinatago ng mga drug dealer ang kanilang mga binibentang illegal na substance. Pero syempre, para kay Molly ay sobra itong nakakagulat dahil buong buhay ni Molly sa syudad na ito na siya nakatira at ang ganitong mga kriminal na aktibidad ay bagong-bago sa kanya at talaga namang hindi niya inaasahan. Maaari din naman ang posibilidad na may alam ang asawa niya sa kung gaano kalala ang krimen sa kanilang lugar at sinusubukan niya lamang protektahan si Molly. Kaya naman, walang idea ang babae na laganap na pala ang pagbebenta ng mga illegal na droga sa syudad na kanyang tinitirhan. Wala pa rin namang mga kasagutan si Molly pero iisa lang ang malinaw. Ito ay ang galit na nararamdaman niya dahil sa pambabastos ng mga kriminal na ito sa puntod ng kanyang asawa. Kaya naman hindi maiwasan ni Molly na ilabas sa police station ang galit na kanyang nararamdaman. Naiintindihan po namin yung galit niyo ma'am. Pero sana po maintindihan niyo rin. Hindi lang naman po yung puntod ng asawa niyo yung naging biktima dito. Marami din pong mga puntod ang ginagawa ng ganitong kriminal na aktibidad. Pero salamat po sa inyo. Matatapos at magwawakas na po yung kasamaang ginagawa nila. Pagpapaliwanag ng pulis sa kanya. Ano pong ibig sabihin na marami pa pong biktima yung kriminal na ito? Pagtatakang tanong naman ni Molly. Opo ma'am,
Napagtanto po namin na marami po talagang kriminal na aktibidad na ginagawa sa sementeryo dahil iniisip po ng mga kriminal na hindi sila mauuli kapag dito nila ginawa yun. Sa kabatiang palad nga, ilang mga araw simula ng insidente, bumuo ng team ang kapulisan sa kanilang lugar at natrack nila ang 2 kabinataang lalaki na nagtago ng ilegal na droga sa tabi ng puntod ng asawa ni Molly at ito ay naaresto nila ng tagumpay. Hindi rin naman kasi sumuko si Molly na tulungan ang mga pulis para ma-identify nila ang mga sospek dahil talaga namang hindi niya ito mapapatawad sa ginawa nilang pag-atake sa kanyang sasakyan at kung paanong binastos ng mga kriminal na ito ang payapang himlayan ng kanyang asawa. Nang mahuli na nga ng mga kapulisan ang 2 kabinataan na ito ay ginawa nila ang lahat para makaramdam ito ng pressure at isiwalat ang mga sekreto ng kanilang sindikato. Nakaramdam na rin kasi ng pagkainis ang 2 binata na ito sa pangailangan ng babaeng si Molly at ito pa nga ang dahilan kung bakit sila nahuli. Noong araw na iyon ay umuwi na rin si Molly sa kanilang bahay, pagod sa mga magkakasunod na nangyari noong umagang iyon. Ni minsan kahit sa panaginip ni Molly ay hindi niya naisip na madadamay siya at may involved sa isang krimen. Lalong-lalo na at hindi niya ito naisip na mangyayari ito sa puntod pa ng kanyang asawa. Pero sa huli ay lubos naman ang pagpapasalamat ni Molly dahil sa wakas ay nakatulong siya sa pagresolba ng isang kasong palaisipan sa mga pulis. At naniniwala ang babaeng si Molly na mayroong kung sino mang guardian angel ang nagbabantay at pinapanood siya na hindi siya papayagang masaktan ng kahit na sino. Kaya para sa iyo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Molly, gagawin mo rin ba ang katapangang ginawa niya? I-comment mo naman yan sa baba at huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng like at pindutin mo na rin ang subscribe button.